ay mayroon pong mensahe ang Diyos sa ating lahat. Parang kahapon lang ang January 2025. Yes. Sinong agree sa akin? Amen. Amen po. Parang kahapon lang na kung saan ay noong December 2024, nagkaroon po tayo ng Thanksgiving worship, pasasalamat sa taong 2024 na kung saan ang Diyos hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. At dito po sa ating church ay nagkaroon po tayo ng mga yung calculation, magkano ang kakailanganin para po ang ministry na ito ay matugunan ng lahat ng mga pangangailangan. Ngunit glory to God, pasalamatan natin ang Diyos. Ikaw at ako, nakaupo ka dyan, nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Hindi tayo pinagkulang, hindi tayo pinabayaan. At nagkakaroon man tayo ng mga hinaharap sa buhay, nagkakasakit tayo, ano man ang hinaharap natin. Pero nandun ang kapayapaan sapagkat alam natin, kasama natin lagi ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya tunay po na kung babalik tanawin mo ang buhay natin ay pagpasok natin ng 2025 ay ano po ang nasa isip at puso natin? Ano kaya ang dala ng 2025? Di ba? Yun po yung at sabi po dito sa harap ay magda-diet ako ng 2025. November na ngayon, ng tag dito, 3rd o 4th Sunday of the month, after a week, next year, December na. Last month of the year. So bago po tayo pumasok ng December, na kung saan ikaw at ako magiging busy sa preparation ng Christmas, ang araw na ito ay evaluation. Ano na ang nangyari? Tanungin mo ang katabi mo. Ano na ang nangyari? Ano na ang nangyayari? Ano na ang mga kaganapan ng mga isinulat natin na mga visions, mga dreams, mga plans? Ano na ang nangyayari? Amen po? Ano yung naranasan natin buhat ng January hanggang November na kung saan lagi tayong nananalangin na kung saan magwagi ang Diyos sa buhay natin, magwagi ang banal na Santong Espiritu sa buhay natin. Pero tapikin mo ang katabi mo, ilang beses nalaglag ang bunga ng banal na Santong Espiritu. Hello? Ilang beses? Diba? Ano daw? Ano daw? Mukhang naging bingi tayong lahat. Ano daw? Ano daw sinasabi ni Pastora? May nalaglag ba? Di po ba? Kaya that's why, ngayong araw na ito ay, ito pong pag-aaralan natin ay paalala ng Diyos sa atin na kung saan, paano magiging isang matatag na buhay pananampalataya ang ating mga buhay na sa lahat ng pagkakataon, may problema at walang problema, still nag-glorify ang Diyos. Amen. Sa ating buhay. Maalala ko yon sa Women of God, nag-exhort Sister Joanne, ang ganda ng title. Sayang, hindi narinig ng iba. Ano po ang title niya? Sa kabila ng paghihirap at problema, may ngiti pa rin. Abang, sarap nun. Diba? Kagaya ng sa buhay ni Sister Mel bilang testimony, humarap ng problema pero may ngiti pa rin perke nakapagsolo silang mag-asawa na may na nangyari sa kanilang buhay. Diba? Haharapin ang isang problema pero minsan ay ito ay
nakakapagbigay ng para silang mag-asawa ay maging close more. Yung bonding ng mag-asawa, inalaw ng Diyos ang problema. Pero kung walang problema yun, siguro hindi nangyari yun. Diba? Kaya sa buhay po natin, ayan, glory to God. Nais din po natin i-welcome. Paupuin mo muna natin. Si Brother Bong, ayan. To God be the glory. Dumating din po ang kanyang wife. Last Monday. Praise God. Welcome po. Welcome po, sis. Welcome po. Ito po ay, ikaw at ako'y pinanalangin din natin siya. Na makarating dito at makasama natin na magpuri sa ating buhay na Diyos. Welcome po, sis. Glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya akala natin, pag nakafocus ka sa problema, akala mo walang ginagawa si Lord. Pero sabihin mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? May ginagawa si Lord. Kaya minsan, sa buhay natin, sabi ko po kanina, bago ko po basahin ang mensahe ngayong araw na ito, nais kong balik-tanawin natin gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Anong buhay mayroon tayo nung wala pa si Kristo sa atin? Anong mayroon sa puso natin? Pag sinalitaan tayo ng pangit, anong gagawin natin? Nung wala pa si Christ. Aawayin, ayan. Kapag inapakan ng paa mo, anong gagawin mo? Diba? Pag inagawan ka sa pila, magagalit. Ano pa po yung mga pinaka-worst? Pag sinira ang buhay mo, anong gagawin mo? Diba? Pag sinunod ang trabaho mo, anong gagawin mo? Diba? Ikaw at ako, dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos, mula sa kadiliman at magulong buhay, inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na payapa at pinagpala sa piling ng Diyos. Amen. Pero ang tanong, sinasabi natin sa ating sarili, ikaw lang ang makakasagot nito. Ikaw ngayon ay nasa liwanag. Guided by the Holy Spirit. Pinatawad ang ating mga kasalanan, transform ang ating buhay na magulo, inayos ng Diyos ang ating mga problema, pinoprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang tanong ngayon, ito po yung mabigat na tanong. Kasi sabi ko, Lord, bakit ito ang mensahe mo? Ang sabi ng Lord, ito yung nais niya na paalala upang maalala natin na ang buhay natin ngayon, hindi na po ito belong to us. It belongs to God. Hello? Amen. Since na tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, na dating magulong buhay, inayos niya, dating madilim, nilagay ka sa liwanag, dating magulong puso't isipan, binigyan ka ng kapayapaan. Without Christ, we are nothing. Amen. But with Christ, nothing is impossible. Amen. But now, ang tanong, pag inapakan ng paa mo ngayon, anong response mo? Pag ikaw ba'y nasaktan, nagpapatawad ka? O kaya'y, sabi ko kanina, November na ngayon. From January to November, ilang beses nahulog ang prutas ng banal na Santong Espiritu. Tayo ba'y nag-repent? Tayo ba'y nagbalik loob
At in-line natin ang buhay natin to fulfill the purpose of God. Bakit ikaw at ako ay pinili at tinawag niya? Without the love of God and without the peace of God that reign in every heart, ang mundong ginagalawan natin napakagulo. Sinong agree sa akin? Amen. But with the love and peace of God na naghahari sa bawat puso ng mga tumanggap kay Kristo, ang mundong ginagalawan natin na pre-preserve at nagkakaroon ng ngiti sa bawat paglakad mo, may makasalubong ka because God live in us, the love of God live in us, at doon nagkakaroon ng kulay ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating spiritual family at ang mundong ginagalawan natin. Sabihin mo sa katabi mo, may contribution ka doon because of God. Amen po? Isipin mo, ang isang pamilya without the love of God, gaano man kasarap ang pagkain na ilagay mo sa mesa kung hatred ang nasa puso, sinong makakain? Walang lasa, no? Kahit pabilihin mo yung pinakamamahal na mga pagkain. But even simple food, with peace, with love sa heart natin, napaka-joyous, napakasaya ang isang pamilya. Kaya, sa araw na ito, nais ko pong dalhin sa ating kalagitnaan, basahin po natin ang Colossians chapter 3, beginning 12 hanggang verse 15. Basahin po natin. Basahin ko po sa English, sa New Living Translation. Ang sabi po dito sa verse 12, since God chose you to be holy, people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Verse 14, above all, clothe yourselves with love, which bind us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts, for as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Praise God. Pwede po tayong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, narito po Diyos ang inyong mga anak. Kinikilala ka na Diyos at tagapagligtas ng aming mga buhay. Kinikilala namin that apart from you, we are nothing, but with you, nothing is impossible. O God, kami naninikluhod, humihingi ng tawad kung kami man ay nagkulang. Humihingi kami ng tawad kung hindi na-glorify ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay. Forgive us and cleanse us with the most precious blood of Jesus. O God, at marapatin mo kami na tawaging anak mo. Marapatin mo kami at maipagmalaki mo kami bilang anak mo na binago, o Diyos, sa inyong habag. O God, sa araw na ito, ang iyong banal na salita, by the leading of the Holy Spirit, ito, O God, ay tumimo sa aming mga puso, O God, at mamuhay kami ayon sa iyong pagkatawag sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, at sa araw na ito, alam namin na kami ay inyo ng kinahabagan, alam namin na kaming lahat ay inyo ng pinatawad at binigyan ng kalayaan to approach your holy throne. O God, salamat po. At sa araw na ito, we acknowledge the free moving of the Holy Spirit in our midst, O God. At ibaba mo ako ng napakababa, and you alone be glorified and be magnified. Salamat po, Panginoon. Anoint your servant and anoint each and every one of us nang sa ganon, maunawaan namin ang kalaliman ng iyong salita. Salamat po
purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Sa iyo lahat ang papuri, ang pagsamba at pagluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bigyan po natin muli ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Ang araw na ito ay binigyan ko po ng title, Live Like You Belongs to Christ. Live like you belongs to Christ. Sa Tagalog, mamuhay bilang hinirang at minamahal ni Kristo. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen po? Bakit ang daming taong sinisira ang buhay? Sino ang nakakita na sinisira ang buhay ng isang tao? Ano yung pamamaraan ng pagsira ng buhay? Sa droga, sa paglalasing, sa sugal, ano pa po? Marami pang iba. Sa bisyo, bakit sinisira? Alam niyo po ang number one na bakit maraming mga sinisira ang buhay? Kasi hindi nila maramdaman yung tunay na pagmamahal. Maraming mga tao na sinisira ang buhay kasi hindi nararamdaman yung tunay na pagmamahal. Pero ang good news, ikaw at ako, gaano bang kadilim ang nakaraan natin? Dito nga binanggit po ni Pablo, by the way, ang Book of Colossians ang Church of Colossians, ito po ay itinatag ng kamanggagawa ni Pablo sa buhay po ni Epaphras. Isinend po siya ni Pablo, si Epaphras ay taga Colossians mismo, siya po ang nagtatag ng church. At itong sulat na binasa natin ay ginawa po ni Pablo sa kulungan dahil si Epaphras pumunta sa Rome para mag-report ano na ang nangyayari sa church. Nasa church ay may nangyayari, may kaguluhan, may problema, may mga pumapasok na may mga maling katuruan at maraming mga problemang nangyayari. At doon, ginawa ito ni Pablo ang sulat para sa Church of Colossians. At ito ay araw na ito'y para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo, para sa ating lahat. Amen po. Bilang pag-aalala at paalala ni Apostol Pablo sa lahat ng mananampalataya na kung saan ang buhay ng isang mananampalataya na dating ikaw at ako hinango sa kadiliman, kailangan manatiling mamuhay sa liwanag. Amen po? Kasi tinapos na ni Jesus sa krus. Ang lahat ng paghihirap ay binayaran niya upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na payapa at pinagpala sa bawat araw ng ating mga buhay. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamuhay na nasa kadiliman. Alam niyo ba na kapag sinabing namumuhay sa kadiliman, kahit ang ganda ng suot mo, ang gara ng bahay mo, ang gara ng sasakyan mo, ang dami mong pera, may pinag-aralan ka, kung ang puso't isipan mo ay madilim, walang halaga ang lahat. Amen po? Kaya that's why, ang paghihirap na nararanasan natin dito sa mundong kinagagalawan natin, hindi po ito ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Huwag natin isuko ang ating pananampalataya sa Diyos sapagkat once na itiningin mo, ifinokus mo ang iyong mata, ang iyong paningin, ang iyong puso, ang iyong isipan sa mga bagay na pansamantala lang, magkakaroon ka na ng confusion sa puso at isip mo
Ano nga ba ang tunay na mahalaga sa buhay mo? Isipin mo, tignan mo, alalahanin mo. Gaano karaming tao ang mayayaman sa iyong paligid na nagkita mo, ngunit nung sila'y namatay, anong may nadala ba sila? Wala. Nadala ba nila yung mga bag nila na mga 10,000 euro, 15,000 euro? Diba? That's why, sa panahong ito, sa ating ginagalawan, dapat magkaroon tayo ng decision. Ano ba yung mahalaga sa iyo? Ano ba yung pinapahalagahan mo sa buhay? Kasi alam niyo po, dati, pumunta tayo sa Europe, isa lang ang gusto natin. Anong gusto natin? Yumaman. Kuhanin ang euro. Diba? Pero, tanungin mo ang sarili mo. Halimbawa, panuorin mo yung konto kurente mo. Example. Glory to God. Sana all, no? Itong example ko. Titignan mo yung konto kurente mo. 100,000 euro. Diba? Ayaw mong tignan sa tablet mo, sa online banking mo, print mo pa. Diba? Print mo pa, tapos nilagay mo sa envelope. Ayan, with your name. Diba? Glory to God, may 100,000 euro ka. Pero ang tanong, may 100,000 euro ka sa bangko. Nagka-problema ang pamilya mo. Relationship. Diba? Bisyo. Pwede mo bang kuhanin yung 100,000 euro? Anak, magbati na tayo. Tignan mo, itong konto kurente ni Mami, 100,000 euro. Magbabati ba ang dalawang puso na mayroong pagkakagulo because of money? Of course not. Kaya that's why, ang sabi ang pinakamahalaga ay hope, faith, and love. Pero ang pinaka-the best is love. Dahil ang pag-ibig, anumang maranasan ng bawat pamilya kapag pag-ibig ang nanaig, kahit walang pera, maaayos ang problema. Amen po? Kaya that's why, ikaw at ako, mayroon tayong pangit na mga nakaraan. Ayaw na sa atin ng maraming tao. Pag sinabi ang pangalan natin, sasabihin, naku, yan, si ano? Yan, puro pangit yung nakadugtong sa pangalan natin, di ba? Anong isasagot natin ngayon? Pag sinabi sa atin, dati yun. Ngayon hindi na. Pero kung idudugtong sa pangalan natin, born again na tayo. Alam mo si ano? Noon at ngayon. Sino ang masisira? That's why nasisira ang, naku, born again yan. Pero, ganun pa rin. Pastor, ang nasisira. Nasisira si Pastor. Kawawa si Rep. Diba? Hindi ako ang babanggitin. Naku, umaten yan kay Rep Alian. Kay Rep Alian umaten, diba? Pero bago masira ang pangalan ng Pastor, of course, the Lord. Napapahiya ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Kaya that's why, dito po ay tayong lahat, ikaw at ako, mula sa kadiliman, binago ang buhay natin. Salamat sa Diyos. At ito po yung good news. Ito po yung good news. Anumang lahi, anumang nakaraan, gaano kapangit, once na tinanggap si Jesus as Lord and Savior, pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. At kapag nagsama-sama ang mga tumanggap kay Kristo na binago, sila ngayon ay tinatawag na body of Christ. Amen po? At si Jesus ang ulo ng iglesia. Ang body of Christ, ang sabi ng Bible, ay inihalin tulad sa ating katawan.
Sasabihin ba ni kamay sa paa, ikaw paa, hindi kita kailangan? Sasabihin ba ni kamay sa ano bang parte, sa tainga o sa mata, hindi kita kailangan? Of course not. Anong ginagawa ng ating parts of the body? Kapag dumating ka na sa edad namin, above 50, ayan, above 50, sa mga kababaihan, kapag si kanang paa, nagpipilay na, ayan, aray ko, ang sakit. Di ba, ang sakit ng balakang na, saka tayo sa trabaho, ano, aray. Anong gagawin ng kaliwang paa? Anong gagawin niya? Yung weight nito, na yung kalahati ng body na kinikini niya, anong gagawin ng kaliwang paa? Kukuhanin niya lahat, ikikiri niya yung weight. That's why itong part na ito na sumasakit, makakapag-rest at makakagain ng strength at muling makalakad ng normal. Sinong nakaranas nun? Mga kababaihan dyan na kagaya kong above 50 dyan. Pumalakpan ang mga above 50 dyan. Aba, yung mga hindi pumalakpak, malakas-lakas pa ang mga tuhod, ano? Glory to God. Mararamdaman nyo kapag na-reach nyo na ang edad ng above 50. Ayan, wala si Ate Norlis. Sinadyan si Ate Norlis, siya yung unang papalakpak eh. Amen po? Kaya that's why, ikaw at ako, anong ibig kong sabihin dito? Body of Christ, kapag may sakit ang isa, anong gagawin? Tutulong. Magdadamayan. Pag may problema ang isa, ipapanalangin. Diba, magtutulungan. Yun po ang gusto ng Diyos sa kanyang, sa body of Christ, nang sa ganon, mapulfill ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya that's why sabi po, sa Colossians 1, basahin po natin, Colossians 1, 21 to 23, tignan niyo po ang inyong Bible. Ano po ang sabi dito? Dati, tignan niyo po ang Bible niyo. Dati, tapos may comma. Dito ay, at kayo, dito sa Bible ko ay, sabi niya, dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Totoo, hindi. Dati ay kaaway tayo ng Diyos. Amen po? Amen. And then ang sabi po dito sa verse 22, ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Ano pong nangyari? Dahil kay Kristo, ginawa niya tayong kaibigan. Ang sarap, no? Nagkaroon tayo ngayon ng kaibigan. Amen po? Subalit, tingnan niyo po, may subalit. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ano po ang sabi po doon sa binasa natin? Ngunit panatilihing maging matatag at matapat sa ating pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, manatiling matatag at matapat sa ating pananampalataya. Amen po? Kasi po, pag sinabing matatag, sino dito ang laging matatag? Hello? Sino dito ang laging matapat?
Amen po? Pero tignan nyo, hindi po sinabi ng binasa natin sa inyong pananampalataya, dinugtong po dito na ang sabi, huwag bayang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. That's why, sa bawat araw, ikaw at ako, magbasa ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan sa bawat araw. Tignan niyo po ang mundong ginagalawan natin. Kung wala kang salita ng Diyos sa umaga, at lahat na ng mga kasamaan na nasasagap mo sa paligid mo, anong mangyayari sa isipan mo? Pag binuksan mo, kinuha mo yung maliit na gadget na yan. At may internet ka. Sa kasulok-sulukan ng mundo, kahit bundok, nakikita mo na ano nang nangyayari. At doon maraming mga negatibo. At kung wala kang salita ng Diyos sa puso mo, paggising mo ng umaga, hindi ka nanalangin, walang lakas na bigay ng Diyos sa iyo upang sagupain ang bawat araw, kasi hindi mo alam, sabihin mo sa katabi mo, hindi mo alam kailan darating ang bagyo. Sinong nakakaalam? No, kung may darating na bagyo ng buhay. Di ba? Ang apakan lang ang paa mo sa autobus, bagyo na yon. Kung hindi ka nag-pray, magagalit ka na kaagad. Di ba? Eh pero kung nabasa mo ang Word of God, ang sabi doon ay, anak, pinatawad kita at ikaw din ay matutong magpatawad. Nabasa mo yon. Inapakan yung paa mo. Sabi ng nakaapat sa'yo, iskusa. Tapos ngingiti ka pa, okay lang. Di ba? Panyente. Eh kung hindi, wala ka nun, inapakan ka, grrr, para kang tigre. Di ba? Tapos, pag nagalit ka, ito lagi kong sinasabi, tawag dito, halimbawa, lagi kong sinasabi kay Reb, pag nanonood siya ng nakakaasar, tapos siya ay, yung voice niya ay tumataas din kasi nagre-react siya doon. Di ba? Sino ang mga nanonood ng gano'n? Mga kalalakihan yan. Pag naaasar kayo, yung mga balita sa Pilipinas, wala, di ba? Nagagalit kayo. Tapos, sinasabi ko kay Reb, hey, kalma. Alam mo ba na bawat react natin ng grrr, alam nyo ba? Nagre-release ng acid ang ating katawan. At ang acid na ito ay magkukos ng sakit sa ating physical body. Kaya hindi nyo alam, nanonood lang kayo ng ganun. Instead na kayo ay ma-entertain. Aba, nag-add pa kayo ng sakit sa katawan nyo. Di ba kasi nanggigigil kayo? Kaya dapat isipin ninyo, lahat ng reaction natin, hindi ang katabi natin ang mapapasama. At kahit yung pinapanood mo, hindi ka naririnig. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka naririnig. Nagagalit ka. Di po ba? Kaya that's why ang sabi, maging matatag ang inyong pananampalataya. Sabi po, nang binasa natin, ito pong paalala ni Pablo. At sabi po sa Colossians 2, verse 6 and 7, ano po ang sabi doon? Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi po dito ay, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano po ang sabi doon? Mamuhay ng karapat-dapat sa kanyang dakilang harapan. Amen po? Pero, hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na ang buhay mo ay pag-aari ng Diyos, mahirap gawin. Mahirap pong gawin. Kaya every time po
Every time po na, halimbawa nasaktan ako. Tapos, magkakaroon ka ng reflection. Kasi po tayo po pag nasaktan tayo, kung ano yung reaction natin, hindi po kasalanan ng nag-provoke sa atin. Tandaan po natin lagi ito. Hindi kasalanan ng nag-provoke sa atin. That's why maraming mga nakukulong na nakakasaksak kung ano-ano ang mga nagagawa nila kasi ang sinisisi nila yung nag-provoke sa kanila. At dumilim ang kanilang paningin, ayun, nakapatay sila. Alam niyo po ba na kapag may nag-provoke sa atin, ipikit niyo ang mata niyo. Balikan niyo ang dating buhay niyo. At kung anong buhay kayo mayroon ngayon. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Kung 10 years ka nang tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at balikan mo yung buhay mo nun. Without Christ in our lives, ano tayo? Kaya that's why, nasasaktan ka man, na-provoke ka man, but your reaction is still glorified God. Kasi ang buhay mo, pag-aari na ni Kristo. Tinanggap natin siya, alalahanin mo, nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, Lord, I receive you as my Lord and Savior. Anong ibig sabihin ng Lord? Ikaw ang masusunod o si Lord? Diba? Si Lord. Kaya, ito po yung ipinaunawa ni Pablo sa mga taga-Colosas na kung saan hindi sila mahirapan sa kanilang buhay pananampalataya sapagkat kung isinabmit mo, kung ikinumit mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka na mahihirapan pa. Pero kung nakikipag-tug of war ka, na kapag nasaktan ka, Lord, 10 minutes lang. Ako muna ang masusunod, Lord. Ito yung 10 minutes, pak, 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 pak. Lahat na ng pangit na salita, sinabi mo kasi ikaw yun. Diba? After 10 minutes, nahimasmasan ka. Ikaw pala yung born again. Diba? Lord, ako muna si Rose. Ako muna si Rose. Hindi ako si Pastora. Ako muna si Rose. Pak, 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 pak. Parang Armalite, no? Buti sana kung bibiglang, no? Pati kamay, pati paa. Yan, para ka nang sumasayaw yan. After 10 minutes, nahimasmasan ka. Alam mo yung 10 minutes na yon? It takes weeks, months to repair yung buhay natin as Christian sa harapan ng Lord. Doon na magsisimula, hindi ka na magbuklat ng Bible. Bakit? Nahihiya ka. Hindi sa sarili mo, nahihiya ka sa Lord. Hindi ka na nagpipray. Kasi ang feeling mo sa sarili mo, you are not worthy to be called a son of and daughter of God. Hindi ka na worthy bilang isang leader na tinawag ng Diyos. Kaya that's why, hindi nagkamali ang Diyos na isinama ang self-control. Kaya kapag ikaw ay na-provoke, instead na magsalita ng pangit, Hallelujah. Diba? Ipikit mo yung mata mo, Hallelujah. Siguro 5 Hallelujah. Diba? 5 Hallelujah. Yung puso mo kumalma na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung na-provoke ka, hindi kasalanan ng nag-provoke sa'yo. Sapagkat ang Diyos namumuhay sa atin. Ang banal na Santong Espiritu namumuhay sa atin. Tayo po tumitira sa atin ang banal na Santong Espiritu. Itinuro ni Pastor Agustino last Sunday. Anong gusto mo? Hanggang dyan lang ang tubig? Makakagalaw ka pa. Hanggang tuhod, makakagalaw ka pa kung saan mo gusto. Hanggang baywang, makakagalaw ka pa. Pero kung lampas tao, hindi ka na makakagalaw. Kasi submerged ka na sa power and presence of God. Kahit may mag-provoke sa atin, pag
submerged tayo sa presence of God, is still the Lord will glorify in our lives. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Praise God! Kaya that's why, yun po yung binasa po natin. At dito po, mayroon po akong basahin sa verse 20, chapter 2. Sabi po dito, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Grabe si Pablo. Ito po yung sulat niya sa mga Christians. Sabi po ay, namatay na kayong kasama ni Kristo. Sino po dito na water baptized? Kung saan tayo na water baptized, yun ang naging libingan natin. Namatay na yung dating tayo. At nung tayo inangat, nagkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. Namatay na yung dating tayo. Kaya kung magkaroon man tayo na ma-provoke man tayo, ang sabi ng Biblia, kung nagalit tayo o nagtampo o anuman, huwag hayaang lumubog ang araw na hindi ka makipagbati kung kanino man ang nagkaroon kayo ng misunderstanding. Kasi sinong nakakaalam ng mangyayari sa araw ng bukas? Maraming natulog na hindi na nagising. Paano kung natulog tayo, may galit ka sa puso at kinuha tayo ni Lord? Anong gagawin natin? Sikuhin mo ang katabi mo. Huwag kang matutulog na may sama ng loob. Ang sarap ka lang matulog na malaya ang puso. Diba? Praise God! Kaya dito po, sabi niya kayo'y namatay na nakasama ni Kristo. At sabi po sa Colossians 3:1 and 2, ang sabi po dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen po? Kaya that's why, ikaw at ako, kung anong mayroon tayo, makontento tayo. Huwag nating hanapin ang wala. Huwag nating ubusin mo ang lahat ng iyong lakas para lang mabili mo yung sinisilip mo lagi pag free time ka, pupunta ka doon mag-window shopping. Ang mahal-mahal nung nasisilip mo doon. Naubos na yung lakas mo sa katatrabaho. Mabili mo lang yon. Diba? E ang tanong, pag nabili mo yon, masayang-masaya ka ba? Anong gagawin mo? Sa nabili mong yon, itatago mo lang sa aparador. Dahil ang mahal-mahal. Ayaw, matatakot ka na baka nakawin. Pag dito ay, si Reb, sabi niya, binigyan niya ako ng maliit na diamante, na hikaw. Ewan ko kung mabilang sa kamay, sa daliri, kung isinuot ko. Kasi natatakot akong mawala. Kasi baka nawala ko yung sasabihin niya, naku, ang tagal kong pinag-ipunan yan, winala mo lang! So anong ginagawa ko? Hindi ko sinusuot! Kaya sabi ko kanina kay Rab, nung kumakain kami, ang dami niyang collections ng mga tatsa. Nandun lahat yata ng Starbucks buong mundo nandun. Pag nabasa mo yung Los Angeles, ang mahal ng ticket, para mo mabili yun. Anong nangyayari sa mga tatsa? Naka-display lahat doon. Kaya sabi ko kay Rep kaninang tanghali, amore, tuwing araw-araw na magkape tayo, gamitin naman natin yung mga tatsa mo. Baka mamaya
mamaya mamatay na tayo, hindi pa natin nagamit. Tumatawa tayo. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang gamit na mahahalaga. Dumaan ng 1 taon. Binalot-balot mo yun. Hindi mo ginagamit. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo na ngayon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi po dito, huwag nating ituon ang ating mga isipan sa mga bagay na panlupa. Ituon natin ang ating isipan at puso, ang ating mga mata sa mga bagay na nasa langit. Amen po? Ituon natin ang ating mga isipan. Pag itinuon natin ang ating isipan sa mga bagay na panlangit, tignan mo yung katabi mo, hindi na yan malulungkot pa. Diba? Kasi, alam mo, yung uuwian mo sa langit, siya pa ang maghahanda ng titirhan mo. Kasi sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng magagarang tahanan. Ipaghahanda ka, mahal na mahal ka niya, ginawa niya ang lahat para sa iyo, nang sa ganun, yun ang ituon mo. Na kapag umuwi ka doon, ay tuwang-tuwa sa pagbabalik mo doon sapagkat ginawa mo na fulfill mo ang vision, ang mission na ibinigay ng Lord habang ikaw ay nabubuhay. Sabihin mo sa katabi mo, i-focus mo sa mission na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung lakas mo ay gamitin mo doon. Gamitin natin doon. Amen po. Praise God. Alam niyo po itong mensahe ng Lord sa akin. Kayo ba ay naiinip na? Nasa introduction pa lang ako eh. Praise God. Kapag may nakatulog dyan sa katabi mo, gisingin mo na lang. Praise God. Hallelujah. Kaya that's why, dito po, bibilisan ko po. Ipinaalala po dito ni Pablo sa mga taga-Colossians ang dating buhay at bagong buhay. Sino dito ang hindi kailangan na paalalahanan? Lahat tayo. Kapag hindi tayo pinaalalahanan, nakakalimot tayo. Kagaya kagabi, nag-aaral ako sa kusina. Sabi ni Rev, Amore, hindi ko pinaandar ang labastobilya kasi maingay, may istorbo ka. Kasi nag-aaral ka. Pero, pagkatapos mo, paandarin mo. Paggising niya kaninang umaga, iaayos niya ang labastobilya. Amore, nakalimutan mong pinaandar ang labastobilya. Gaano kaikli ang ating memory? Very short. Diba? Ang ikli! Nakakalimutan natin. That's why, kapag may importante sa atin na abiso, anong ginagawa natin? Isusulat sa post-it, ididikit sa pinto. Paglabas mo ng bahay, mababasa mo, kung nakalimutan mo, may magpapaalala sa'yo. Kaya that's why, si Pablo, pinaalalahanan niya ang mga church ng Colossians na ang sabi niya dito po sa Colossians chapter 3, verse 5, ang sabi po dito, ay ito po yung dating buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, pag-iimbot, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Nung una, ang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong
kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Nung nabubuhay pa po tayo sa laman, ilang beses nating sinabi sa ating sarili na magbabago na tayo. Halimbawa, nagsusugal. Maalala ko noon, ang kwento ni Sister Nay, Brother Mai, di ba? Nagtutong eats. Tapos daw si Rachel, si Angelo, isinasama nila, kawawang mga bata, maliliit pa noon, nasa ilalim ng lamesa. Di ba? At pag nag-away ang pamilya, sasabihin, hindi na ako magsusugal. Pangako, pangako. Hindi na ako maglalasing, hindi na ako magdudroga, hindi na ako magluluko, hindi na ako. Lahat nangangako tayo. Mangako tayo sa tao at hindi lang sa tao. Mangako tayo sa Diyos. Mangako tayo sa sarili natin na hindi na natin gagawin. At paggising natin, isang araw, nandun uli tayo. Ginagawa uli natin. Gaano karupok ang tao? Gaano kahina tayong mga tao? Diba? At doon ay, halimbawa isang ina ka, napapabayaan mo ang pamilya mo, kasi inuuna mo ang mga bagay na hindi mahalaga kaysa pamilya mo, at sasabihin mo magiging mabuting ina na ako, magiging mabuting ama na ako. Pero, matatagpuan natin ang sarili natin, inuuna pa rin natin ang mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kaya that's why ang Diyos, binayaran niya ang lahat ng kasalanan na nasulat dito. Ngunit ang sabi po sa verse 8, ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, iwasan ninyo ang panunungayaw, malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos at lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba, lahat at siya ay sumasa lahat. Dito po ako naiyak. Binanggit ang lahat ng kasamaan ng tao. Pero ang lahat ng kasamaan ng tao, once na tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng new identity. Hindi na yung dating buhay natin. Hindi na yung kung ikaw ay nagloko, kung ikaw ay may broken family, kung ikaw ay kriminal o anuman ang nagawa natin. Ang sabi ng binasa natin, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, pinagsisihan mo, tinalikuran mo, tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at mas sariling tagapagligtas. Ang sabi ng binasa natin, si Kristo ay sumasa lahat. Ano man ang iyong nakaraan, pinakapangit man ang naging buhay mo, ngayon ikaw at ako, as body of Christ, tinawag tayo children of God, friend of God. Ikaw at ako, nagkaroon tayo ng new identity as body of Christ. Wala na yung ating nakaraan. Kaya ngayon ikaw ay dinala ni Kristo sa liwanag. Magkaroon ng buhay na pinagpala at buhay na masaya at masagana sa piling ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Di ba napakasaya? Wala nang self-condemnation. Mula sa araw na ito, ipaalala man ng kaaway sa iyo, sasabihin niya, ikaw noon, ganyan ka. Ang sabihin mo sa kaaway, hindi na. Ako ay binago ni Kristo. Binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now I have my new identity as children of God. My life, transform na ito ng Diyos.
Di po ba ang saya? Kaya ngayon, pag naglakad ka, pumunta ka saan man, hindi na dala-dala mo yung sarili mo. Ang dala-dala mo, ikaw ay pinili, tinawag ni Kristo na magbigay ng kapurihan sa kanyang dakilang pangalan. Kaya that's why dito sa binasa natin, sa verse 12, ito po yung highlights. Ang sabi niya, sa verse 12, kayo'y, ito po sa panahon natin ngayon, tayo yung kausap, kayo'y hinirang ng Diyos. Kung titignan natin ang sarili natin, tayo ba'y karapat-dapat na hirangin ng Diyos? No. No. Pero hiniran tayo ng Diyos. In spite ng ating buhay, in spite na nabibigo natin ang Diyos. Kaya ang tanong ko kanina, year 2025, ilang beses nahulog ang fruit of the Holy Spirit? Ilang beses na yung altar of prayer natin, altar of worship sa Diyos ay sira. Kasi hindi tayo makaharap because of our weakness sa harapan ng Diyos. Kaya po tandaan po natin, dito po the question I want to ask yourself is, does my life show the new creation in Christ, or I am still living in my old ways? Tayo ang nakakaalam. Tayo ba'y nabubuhay bilang binago? O nabubuhay tayo yung dating buhay natin? Kaya dito sabi, sa number 1 ng verse 12, you are not who you used to be. Hindi ka na nabubuhay kung sino ka dati. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Kung ilang beses ka man nagkamali, hindi ka na nabubuhay yung ikaw dati. Ikaw ay binayaran ng lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya ang sabi po, dito ituloy natin ang verse 12, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Mahal tayo ng Diyos. Kaya that's why, ang sabi po, dito sabi niya, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ang sabi po sa Tagalog, kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Pag sinabing chosen, kayo po ay hinirang, pinili, sinelect, kayo ay pinili ng Diyos. Di po ba isang karangalan? Alam niyo bakit ito ang mensahe ng Lord ngayon? Kasi po buhat nung maraming nagdaang panahon sa ating year 2025, marami tayong naranasan. Ilang beses tayong nagkamali. Ilang beses natin nabigo ang Lord. Minsan huminto tayo, tumalikod ng lamig sa ating pananampalataya. Ngayong araw na ito, nais sabihin ng Diyos sa iyo, you are chosen. Hindi mababago ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Ano man ang iyong ginawa, as long na tinalikuran mo ito at nagbalik loob ka sa Diyos, anong inumpisahan ng Diyos sa buhay mo, ay tatapusin niya. That's why, ang pagkapili ng Diyos sa iyo, ang gusto ng Lord, pahalagahan mo. Tignan mo ang sarili mo, hindi bilang talunan, hindi bilang niloko, hindi bilang iniwan,
hindi bilang paulit-ulit na sinasaktan, kundi tignan mo ang sarili mo bilang mahal ng Diyos, pinili ng Diyos, mamuhay bilang banal sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi po, pag hindi mo titignan ang sarili mo bilang hinirang ng Diyos, lagi kang talunan. Mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kasi naririnig mo sa iba. Ano po pag nagkamali ang tao, anong sinasabi sa paligid mo? Ganyan na lang lagi ang buhay mo. Wala kang mararating. Tuto negatibo, lahat negatibo. Pero, if you know your authority as child and chosen of the living God, sasabihin mo sa harapan ng mga tao, sa isip mo, sa puso mo, hindi ako ganon. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y pinili ng Diyos. Ako'y pagpapalain ng Diyos. I have the authority that given by God. At hindi magwawagi anuman ang gawa ng kaaway sa aking buhay as long na ako'y lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya that's why, maglakad ka taas nuka if you know yourself na lumalakad ka ng may kabanalan. Kasi ang sabi po, sa binasa natin, ang sabi dito before, God changed our actions. He reminds us who we are in Him. Ito po yung sinabi, we are chosen, holy, loved. We are loved by God. Tayo'y hinirang, itinalaga, at minamahal. Panyente na hindi tayo mahalin ng mga sa paligid natin. Panyente. Okay lang. Basta si Lord, mahal tayo. Amen. Pero, ito ang tandaan natin. Kung sa sarili mo alam mo na mahal ka ni Lord at nagkaroon ka ng mga mahal sa buhay kapag may misunderstanding sa family, ang unang prayer natin, ang lahat ng miyembro ng pamilya tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. As long na tumanggap kay Christ, magkakaroon din siya ng pagbabago. At maghahari ang pag-ibig sa kanyang puso bilang hinirang, pinili at itinalaga ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, yung number one, hindi natin tignan. Hindi tayo nabubuhay kung sino tayo dati. Ikaw ay pinili, ikaw ay hinirang, banal at minamahal ng Diyos. Amen po. Kaya that's why, dito po sa number 2 na nais ko po sa verse 12b, kaya't, sabi po dito, kaya't dapat kayong maging, dito po sinabi niya, mahabagin, magandang kalooban, at magpakumbaba. Ang sabi po sa English, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Pag sinabing clothe yourself, isuot. Sino, pag nagsusuot ka sa bawat araw, since na tayo po ay nasa tamang edad, sinong nagsusuot sa atin? Sinong namimili ng damit mo? Sister Josie, sinong namimili ng damit mo? Ikaw. Pwera lang sa mga bata. Diba? Pinipili natin, ako po ay sa bunso ko, as long na gusto niya yung prepare ko, sinusuot niya, pero pagdating ng panahon, siya na rin mamimili. Pero tayo ang namimili. Kaya dito po, bilang tayo nabubuhay ng mga pinili ng Diyos, nabubuhay para kay Kristo, mayroon po tayong 5 garments na kailangan nating isuot.
ang magdidesisyon nito ay sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Tao. Tayo. Kung ito ay isusuot mo o hindi, ito ay ang sabi dito, isusuot natin intentional, you choose it daily, visible, others can see it, deliberate, not automatic. Intentional, magde-decide ka. Visible, of course, tingnan mo ang katabi mo, anong suot niya? Anong kulay? Amen po? Kaya yung 5 garments of a Christian, number 1, compassion. Ito po ay mga Christ-like character. Compassion, sa Tagalog ay mahabagin. A heart that feels for others' pain. Pag may nakita kang nagugutom, at naranasan mo minsan ang nagutom, di ba ramdam mo? Pwede mo siyang abutan. Pero kung wala tayong compassion, walang pakialam, dadaanan mo lang. Pero ang tanong, nung tayo ang nangailangan, sino nakaranas dito ang compassion ni Lord? Amen. Dinaanan ba tayo ni Lord? Sumisigaw tayo? Like Bartimeo, Lord, Lord! Di ba, son of David? Hindi tayo dinaanan ni Lord. Nandun po yung compassionate heart ng Lord. Kinahabagan niya tayo. That's why, ang nais niya, magkaroon tayo ng compassionate heart. Number 2 garment, magkaroon tayo ng kindness. Magandang kalooban. Goodness that brings healing. Kasi pag maganda ang kalooban, kapag may away, inaway ka at inaway mo rin. Anong mangyayari? Di away-away na. Yung nag-away-away magkakasama sa bahay. Dati magkakasama sa pagkain. Di nag-away. Wala yung kapero. Anong mangyayari? Kasi yung kalooban, wala kang kagandahan eh. Di ba? Hindi sunod ang kindness. Naku, galit-galit na. Wala na eh. Inalis ang kindness. Isinuot ang galit. Anong mangyayari? Pag inalis ang kindness, isinuot ang galit. Tingnan mo ang mukha ng galit. Ang dinosaur. Di ba? Lahat naman siguro tayo nakakita ng galit, ano? Sino kita nakakita ng hindi galit? Di ba? Sino yung nagluto na galit? Di ba? At sasabihin ay, una siyang kakain noon, nakaluto na siya, kain siya, kasi hindi naman pwedeng hindi ka kumain, kasi magugutom ka, kahit galit ka, kakain ka. Sino dito ang galit at hindi kakain? Of course, kakain din yan, magugutom yan, human body. Amen po, biological needs. At nung una-unang kumain dahil galit, sige, kumain na kayo, nakaluto na ako. Eh, galit eh. Ano naman ang gagawin nyo? Kasi gutom kayo. Di uupo kayo ngayon. Walang umihimik. Kain, sige, kain. Tapos na. May maghuhugas, may maglilinis, may mag-ano. Matutulog ang lahat ng walang imik. Walang buonanotte amore. Diba? Pero, kung may kindness, nasa iyo ang garments of kindness. Masarap ang kain bago ka matulog. Kung ikaw si anak, pupuntahan mo si mami, si daddy. Yayakapin mo, mami, buonanotte, love you. Eh pag galit, sabi ng pinto, bug! Bug! Wala na. Anong mangyayari? Nakita po natin. Kaya that's why, pahalagahan po natin na tayo ay pinili ni Kristo. Without Christ, walang mabuti sa atin.
but with Christ. Kapag isunuot natin ang 5 garments of a Christian kindness, and number 3 is humility, magpakumbaba, na hindi mo pag may pagpapakumbaba, laging tinitingnan mo sa sarili mo, laging mas hintag ito ay, huwag mong tignan ang sarili mo na ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamalakas, ikaw ang pinakamatalino. E paano kung may dumating na mas matalino sa'yo? Umupo ka sa pinakamarangal na upuan. Paano kung may uupo doon at paalisin ka? Di ba? Mapapahiya tayo. Kaya laging magkaroon tayo ng yung humble hearts, laging may pagpapakumbaba. And the number 4, garments, gentleness, mabait. And number 5, matiisin. Sino dito ang may mga tinitiis? Hello? Maalala ko, alam niyo po ba ang mga pag nagkaedad na, yung panlasa ay may problema? Pag nagluto si Lola, sasabihin ni Lolo, walang lasa. Yung pala ang alat na yun. Pero, dahil ayaw niyang mag-away sila, titiisin mo ang, Di ba, hindi yan magsasalita? Kasi kung yung nagluto na hindi naman maalat at sumagot, dahil hindi na natiis, at sasabihin, ikaw na ang magluto! Lagi na lang niluluto ko, hindi masarap para sa'yo! Di ba? Pag wala na yung pagtitiis, magbo-burst. Sasagot ka na. Kasi matagal na pagtitimpi. Pero yun pala ay garment natin. Kailangan din natin isuot ang pagtitiis. Kasi daw po, ang pagtitiis bilang mga Kristiyano, binibigyan daw po natin ng time ang bawat isa na mag-grow. Dahil kung ikaw ay narating mo na yung maturity, yung mga bagay na pinagtitiisan mo, hindi pa nila na-reach yung level mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kunting tiis pa. Amen po? Tayo ay kunting tiis pa. Kaya sa bawat araw, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, isuot natin sa araw-araw nating mga buhay na the garments of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Pag hindi natin isinuot ito, at ang isinuot natin ay ang kabaliktaran, ang isinuot natin ay pride, anger, bitterness, anong mangyayari sa ating mga buhay? Wala. Amen po? Wala. Tignan ninyo, yung pagtitiis na ginagawa mo, 1 minuto kang hindi nakapagtiis at nag-away-away. Gaano katagal na tempo mo aayusin ang nag-away? Sinong agree sa akin? Di ba? Ang magkapatid pag nag-away, gaano katagal? Ang mag-asawa, ang magnanay, ang magtatay. Di ba ang tagal? Kasi po ang salita ng tao na masakit, daig pa ang sugat na literal. Matagal maghilom. Kaya that's why, ikaw at ako ay paalala ni Pablo. Kasi po, sabi po dito, you cannot represent Christ while wearing your old attitude. Hindi tayo kailanman representative ni Christ. Kung ang makikita sa atin ay anger, pride, ang makikita pa rin sa atin ay bitterness. Lagi tayong galit. Ayaw natin magpatawad.
lagi tayong masamang lumalabas sa ating labi. At sasabihin natin, tayo po ay may bagong buhay. Saan titingin ang tao? Pakikinggan ba ang sasabihin natin? O titignan tayo paano tayo namumuhay? Magiging representative tayo ni Christ kung isusuot natin ang garments na ito. And verse 13, ang sabi po sa verse 13, magpaumanhinan kayo at magpalarawan kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Let go of unforgiveness. Sabi po dito sa verse 13 sa English, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ang sabi po dito, unforgiveness does not trap your enemy, it traps you. Akala mo, pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang nagwagi? Alam niyo po ba kung anong inihalin tulad ng unforgiveness heart? Para ka daw pong may buhat na batong malaki. Napakalaking bato. Na pati paghinga mo, apektado. Sino dyan na nahihirapang huminga? Tapos pag umiiyak ka kasi kapag umiiyak ka, inaalala mo paano ka sinaktan, paano ka niloko, paano yung masasakit na salita. Hindi ka na makahinga kasi yung bato nandun na sa puso mo. Hirap ka na. Kaya sabi ng Lord, anak, i-let go mo na yan. Hirap ka na sa kabubuhat ng malaking bato na yan. Ang tagal ng panahon. Tanungin mo sa katabi mo, ilang taon na ba yung dala mong bato? Hirap ka na. Buti sana kung hinahawakan mo. Ngayon sa tagal mo na hinahawakan, nagkakanda-kuba-kuba ka na sa paghawak-hawak ng malaking bato. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bago dumating ang December 2025, bitawan mo na yan. Sinong agree sa akin? Huwag mong sabihin dahil ayaw mong magpatawad, yung gumawa sa'yo, akala mo, siya yung nagwagi, of course not. Ikaw ang talunan. Kaya kailangan magpatawad po tayo sapagkat ikaw at ako, pinatawad tayo ni Kristo. Forgiveness is like dropping a heavy stone. If you don't let go, you carry the weight, you suffer. But when you release it, freedom comes. Makakalaya ka. Ang sarap po ng buhay na malaya. The cross that saved you demands the forgiveness you are to give. Dahil sa namatay si Kristo na nagpatawad sa atin every time na masaktan tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka. Magpatawad tayo. Amen po? I-let go na po natin ang lahat ng mga pangit na nakaraan sa ating mga buhay. And verse 14, at higit sa lahat, magibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Nasa atin daw lahat ang may pagpapakumbaba ka, nagpapatawad ka, o anuman, lahat sinusunod mo, pero wala kang pag-ibig. Nawawala ang lahat ng saysay ng ginagawa natin kung walang pag-ibig sa ating mga puso. Kaya without love, all other virtues collapse. Love binds all others' virtues together. Love creates unity in families, church, and communities. Love is the proof of spiritual maturity. Lagi nating sinasabi, ang sabi po dito, if people cannot see love in you,
they cannot see Jesus in you. Kahit sabihin mo na ako'y born again, kung wala tayong pag-ibig, hindi makikita kailanman si Jesus sa atin. Pero, kahit hindi mo ipangalandakan na born again ka, pag nakikita ang pag-ibig sa'yo, na nag-glorify si Jesus sa ating mga buhay. And last verse, dito po tayo magtatapos. Ang sabi po sa verse 15, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Paano ba maghari ang kapayapaan sa buhay natin? Paano nga ba? Paano maghari ang kapayapaan sa puso natin? Kasi alam po natin, pag naghahari ang kapayapaan sa puso natin, wala tayong takot, wala tayong pag-aalala, at walang confusion sa puso't isip natin. Kaya that's why, alam natin na payapa ang buhay natin kapag si Kristo ang naghari sa puso natin. Kapag si Kristo ang pinaghari natin sa puso natin, ang kapayapaan maghahari sa buhay natin. Kaya dapat puso muna. Pero kapag ang puso mo, hindi mo pinaghari si Kristo, walang kapayapaan sa puso natin. Amen po? Kaya dito po tayo, magtatapos. Sabi, you cannot be Christ-like if your heart is restless and divided. Peace acts as sabi, God calls His church to live peace, not conflict. A thankful heart produces peace. Gratitude drives out anxiety and discontented. Kaya po, ang challenge natin, dito tayo, bago tayo mag-pray, our challenge for today, take off the old clothes. Anger, pride, bitterness, and division. Alisin po natin. Amen po? Alisin natin, take off the old clothes, anger, pride, bitterness, and division. Put on the new clothes of Christ, compassion, kindness, humility, gentleness, patience, forgiveness, love, and peace. Show your transformation. People don't just need to hear your testimony. They need to see Jesus in your life. Kaya po, in conclusion, yun po yung binasa natin sa Colossians chapter 3, 12 to 15. Ang sabi po dito, ask yourselves, do people see the new creation in me, or is the old still in charge? Ano ba ang naghahari sa atin ngayon? Yung dating buhay o yung bagong buhay kay Kristo? Dahil hinubad natin ang lumang damit at isinuot natin ang bagong damit, ang Christ-like character. Amen po? Amen. Kaya that's why, ikaw at ako, ay dito po ako magtatapos sa verse 12, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, minamahal niya, kaya dapat kayong maging mahabagin. Kaya mula sa araw na ito, huwag po natin maliitin ang ating sarili pagkat ikaw at ako pinili at mahal na mahal ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.